Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ang Game 5 ng NBA Finals sa pagitan ng OKC Thunder at ng Indiana Pacers. Series tied at 2 apiece at same starting 5 lamang sa nakaraang game ang nilatag ng dalawang team na ito. Weak start for both teams at muling nagpapakita ng magandang impact sa OKC ang pagiging starter ni Isaiah Hartenstein, habang nabaliw naman ang mga fans sa arena nang mapaikot si Pascal Siakam sa crossover na ito ni SGA, kaya naman napatawag ng maagang timeout ang Indiana Pacers. Ganun pa man ay hindi nahinto ng timeout ang momentum ng OKC at lumobo na nga sa 10 points ang lamang nila at mainit ng ulo ni Rick Carlisle na nagresulta sa technical foul. Natapos ang first half sa score na 32-22 in favor of OKC Thunder. 0 points pa si Hali at may 7 turnovers na ang Pacers kumpara sa isa lamang para sa OKC. Sa second quarter ay kinailangan ni Hali na bumalik sa locker room dahil sa lower leg injury, habang patuloy naman ang mainit na shooting ni Aaron Wiggins at Cason Wallace. They are turning defense into offense. Excellent defense ang pinapakita ni Chet Holmgren, habang agresibo naman sa opensa si J-Dub at SGA. Natapos ang first half na hawak ng OKC ang 59-45 lead. 29 points combined na si Shea at Jalen Williams, habang 0 points naman si Tyrese Haliburton. 33% na nga sa field ang Pacers at may 11 turnovers pa sila. Maswerte na nga sila sa lagay na to na 14 points lang ang laman ng OKC sa kanila. Sa third quarter naman ay may mga oras nga na akala mo ay lalayo na talagang OKC, subalit nananatiling within striking distance ang Indiana Pacers. Patuloy pa rin ang struggle ni Tyrese Haliburton, subalit to the rescue nga si TJ McConnell at gumawa ito ng 13 points sa third quarter lamang upang may baba sa 8 points sa laman ng OKC patungo sa last quarter. Sa fourth quarter ay pinapakabangan ng Pacers ang mga OKC fans. 12 points in 4 minutes ang ginawa ni Pascal Siakam at naibaba nila sa 2 points ang lamang ng Thunder. Subalit hindi nawawalan ng sagot sa 3 points si J-Dub at ang OKC at hindi na ito natulad pa sa Game 1 kung saan nag-choke nga sila. At dahil nga ito sa takeover mode ng number 2 option Jalen Williams na nagpakita ng napakatinding game, hanggang sa tuluyan na nga nakuha ng OKC ang panalo at umabante sa 3-2 lead sa finals na ito. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Kevin Durant. Kahapon ay nilista ni KD ang Miami Heat, San Antonio Spurs at ang Houston Rockets bilang ang tatlong team na handa siyang mag-commit ng long-term deal ayon kay Shams ng ESPN. Ganun pa man, nilabas nga ni Mark Spears ang report na ang gusto talaga ni KD na lipatan o ang kanyang first choice ay ang New York Knicks. Ganun pa man, hindi nga mutual ang interest dahil ang Knicks ay hindi ganun kainteresado na makuha ang 36-year-old former MVP. At nang malaman nito ni KD ay inalis na nga niya ang Knicks sa kanyang listahan. At ngayon ito tayo sa tatlong team naghihintay kung saan ba mapupunta ang 4-time scoring champion Kevin Durant. Sa mga betting odds ay nauuna nga ang Miami Heat. Sila nga ang llamado o favorite sa bagsakan ni KD at hindi na ito nakakagulat dahil sila nga sa tatlong team na nilista ni KD ang mako-consider natin bilang big market team, isang syudad kung saan madami ang handang tumalpak. Saan nyo ba gustong mapunta ang 4-time scoring champion Kevin Durant?